Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ginayuma ng Biyenan. Oy Randy, totoo ba yung nabalitaan kong chismis dyan sa labasan na may kinikita ka na naman babae? Kailan ba nagkatotoo mga chismis, Lolo? Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Ano yung ginagawa mo? Pansin ko kanina ka pa dot-dot ng dot-dot dyan sa cellphone mo. May kachat lang po ako. Kausap ko yung mga dati kong katrabaho sa barko. Inaanyayahan nga nila akong sumabay na mag-apply . Sinungaling! Meron bang katrabaho ang kachat pero para ka dyang uod kong kiligin? Ay nako, tumigil ka nga. Si Lolo talaga Palagi na lang tamang hinala sa akin . Abay siyempre, hindi maganda na palagi kang pinag-uusapan. Sinasabi ko na sa iyo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Irespeto mo naman ang asawa mo. Mag-isang taon na pong patay si Pia. Nakasakay na nga ako ulit ng barko at nakauwi . Huwag na po natin siyang isinasali sa usapan. Bakit naman hindi? Ikaw hindi ka pa nakakapagbabangloksa sa asawa mo kung ano-ano na ginagawa mo. Ay nako, multuhin ka nun. Alam niyo naman pong hindi niya yung gagawin sa akin . At alam niyang takot ako sa multo. Saka kung makahanap man ako ng kapalit niya ngayon, siya yung unang-unang matutuwa, no? Alam ko yun. Sira, paano matutuwa puro kabalastugan yung ginagawa mo? Pag umuwi ka dito para ka lang nagpapalit ng damit sa pambababae mo. Kayo naman hulo. Mula nung dumating ako puro na lang sermon ang inaabot ko. Nabibingi na nga po ako ata sa inyo . Nagtatampo na tuloy ako. Parang ayaw nyo na narito ako. Balik na lang po kaya ako sa barko. Ako naman nagpapaalala lang. Wag na wag ka magtatanim sa akin ng sama ng loob Wala akong masamang hangarin sa iyo. Ngunit yung mga ginagawa mo hindi talaga maganda Hindi ka aya-aya sa mata. Pasensya na po, Lo. Kasi naman hindi ka gumaya sa akin. Istiktuan ako nung mabata-bata pa. Kaya nga mahal na mahal ako ng lola mo noon Kasi loyal. Ikaw, nangongolekta na ka ng babae. Buhay pang asawa mo noon gawain mo na yan Abay mahiya-hiya ka naman. Tirador na nga ang tawag sa iyo dito Ganun na ba ako kasama sa mga mata nila? Istiktuan din naman ako noong una Alam mo yun. Kaso Ay sus! Alam ko na ang sasabihin mo. Huwag mo nang ituloy. Ayan, nalungkot na tuloy ako. Naku! Patingin nga kung paano malungkot ang birador na seaman. Ang lalim naman ng birador, Lolo. Ano ba yung salitang yon? Birador! Yung bira ng bira! Hindi naman ako ganyan kalala. Ang kaso ako naman kasi ang nilalapitan Siyempre pagpalay nang lumalapit sa manok, di ba? Siguradong tutukain. Masama kaya yung tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata. Abay hambog! Nagbubuhat ng sariling bangko. Hampas ko kaya sa iyo tong hawak kong tambo, ha? Wag, Lo, masakit yan. Ay nako apo, hindi ako magiging sagabal sa kaligayahan mo, ha? Pero ikaw lang talaga inaalala ko Pinagchichismisan ka na nga rito. Ikaw na lang ang palaging bukang bibig ng mga chismosa dito. Ay nako, hayaan nyo na lang po sila. Wala po akong pakialam sa mga yan, Lalo na't hindi naman ako sa kanila nahingi ng pambababae ko Nako, hindi porket hindi ka nahingi ng kwarta sa iba gagawin mo na lahat ng gusto mo. Palagi mong iisipin na piliin ang gumawa ng mabuti para wala kang maging sakit ng ulo. Opo, Lo. Tatandaan ko po yan. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sige na po. Labis na nag-aalala si Lolo Boyong sa kanyang apong Seaman dahil sa mga nakikita nitong pagbabago ng kanyang ugali mula nang mamatay ang kanyang asawa. Mag-iisang taon na ang nakakaraan. Halos kabababa lang din niya ng barko nang makita siya ng lolo na mayroon na namang nilalanding babae. Minsan ay naiisip nito na naglilibang lamang ang apo upang kalimutan ang namayapang asawa. Palagi kasi itong nakikitang nagpupuyat sa pakikipag-chat.
tapos ay hindi rin napipirme sa kanilang bahay. At ang pinakamalaki nitong kasalanang nagawa ay ang magdala ng babae sa mismong pamamahay nilang mag-asawa. At yun ang labis na pinagpipiestahan ng mga tao. Ngunit kahit anong paalala ang ginagawa ng lolo ay hindi ito pinakikinggan ni Randy. Palibhasa ay matanda na. Wala itong magawa kundi ang manermo na lang dahil nasa tamang edad na ang apo at batid na nito ang tama at mali. Pero kadalasan ay pinipili nito ang magkasala kasi mas masaya. At yun ang may mas masarap. Ayon kay Randy, bagamat palaging naririndi sa ingay na matanda, ay kadalasan ay dinadaan na lang ito ng lalaki sa pagtawa. Sino nga ba kasi yung kachat mo? Naka naman numero unong kismosa ka din lolo eh. Katrabaho ko nga, ang kulit. Hinampas nito ng walis tambong hawak ang apo. Aray ko naman, ang sakit nun ha. Talagang tinuluyan yun ha. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya wag mo akong pinaglololoko, no? Sige na nga lo, aaminin ko na. Si Cynthia talaga yung kanina ko pa kausap. Tama kayo, siya yung bago kong karelasyon. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. May kumagat na namang isda sa paid mo. Ay nako, kawawang isda. Lo, seryoso ako dito, promise. Iba to ngayon. Oo, alam ko naging babaero ko pero huli na to, lo. Siseryosohin ko nito ng masigit pa sa asawa ko. Bukod sa maganda maputi, makinis, mabait, at saka matalino. Graduate ng magna cum laude sa UST. Kaya panalo na ako dito. Hindi na ako lugi, lo. Ay nako, hindi ako naniniwalang matalino yan. Oh, bakit po? Walang matalinong babae ang papatol sa'yo, ano? Grabe. Alam mo, Lolo Boyong, papatulan talaga nila ako, no? Alam mo kung bakit? Ay, bakit? Magandang lalaki tayo eh. Mana ako sa'yo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Nambola ka pa. Baka mamaya poste lang yan at nakapalda na gusto mong patusin na rin. Grabe naman talaga. Marunong ba mag-chat ang pose ng kuryente? Saka hindi naman ako ganun, lo. Ay nako, siyempre tatanggi mo. Pero ingat ka ha. Kasi baka mamaya makarma ka dyan sa paglalaro mo ng mga babae. Kung talagang seryoso ka dyan sa sinasabi mong bago mo, dyan ka na. Kung mabuting tao naman yan, sigurado kong maiintindihan ito ng asawa mo. Hayaan niyo po, dadaling ko siya dito bukas para ipakilala sa inyo. Tsaka promise, hindi na ako magpapayak ng babae. Seryoso na talaga ako ngayon. Kung ganun may isa pa akong bilin sa'yo. Kung talagang kayo na para sa isa't isa ng babaeng yan antayin mo namang makapagbabangluksa ka. Kamamatay pa lang ng asawa mo Mamaya magalit talaga yun sa'yo tapos balikan ka. Tapos sunduin ka papunta sa kinaroroonan niya. Wala sa oras na napaantanda ng Cruz ang lalaki sa sinabi ng kanyang lolo. Bagamat malaki na siya ay matatakotin ito sa multo at sa mga kababalaghan. Hindi nakadalo ng libing ang lalaki dahil huli na nang malaman nito ang pangyayari. Pag-uwi niya galing ng barko ay dinalaw na lamang niya ito sa puntod. Bagamat nais din niya at ang kanyang lolo na siya'y makadalo ay imposibleng mangyari yon, lalo na kung nasa gitna na siya ng dagat. Kung minsan nawawala ang signal ng internet. At kung meron man ay hindi naman niya pwedeng manduhan ng barko na ibalik siya sa Pilipinas kung kailan niya gusto. Pumanaw ang kanyang asawa sa edad na 35 taong gulang dahil inatake ito sa sakit sa puso. Mas matanda ng halos 5 taon ang edad nito kaysa sa kabiyak. Dati pang alam ni Randy na mayroong ganong sakit ang babae at yun ang naging dahilan kaya hindi sila nagkaroon ng anak. Mas pinili nila ito dahil ayaw ni Randy na mailagay sa peligro ang buhay ng kanyang asawa. Ngunit ang totoo ay dahilan lamang niya yun upang di mapahiya sa mga tao. May sakit din si Randy at pinili nila itong ilihim na mag-asawa. Nakakalungkot lang para sa babae na namatay, naburol at nailibing ay wala man lang nakasamang kapamilya.
Walang alam si Randy tungkol sa mga kamag-anak nito dahil ang kwento lang sa kanya ay lumaki ito sa bahay ampunan. Natigil sa pag-uusap ang maglolo nang makarinig ng di kilalang tinig na tumatawag mula sa labas. Binalingan na matanda si Randy saka nginuso ang pinto, hudyat na inuutusan nito ang apo na pagbuksan nito ang tao sa labas. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Sabi sa'yo may tao eh. Pagbuksan mo na, dalian mo't nakakahiya. Ayoko nga, baka mamaya chicks na naman yan. Mapahamak na naman ako. Ay nako, ang sabihin may tinatamad ka na naman. Ay sus! Wala yatang tao eh. Meron. Sandali lang po. Andyan na. Ay, pambihira. Lagi na lang nauutusan. Sabihin mo kung gusto mo ulit mabambo ng tambo, ha? Ipapunta na nga po, Lo. Bilis mo talaga mapiko, no? Batukan ka kasi. Mabilis ka lang pagbabae. Kaunting pakyut lang at kembot para kang cheetah sa bilis. Sugod ka kagad. Nagmarcha palapit sa pinto ang lalaki bago binuksan niya ito ng dahan-dahan. Agad bumungad sa kanya ang isang matanda at isang dalagita. Nagpakilala sila bilang si Aling Minerva at ang babae nitong kasama ay si Jenny. Biglang umaliwala sa mukha ng lalaki nang masilayan ang kagandahan ng dalagita. May kailangan po ba kayo? Bakas ang giliw sa boses nito habang nakaharap sa dalawang babae na nasa kanyang harapan. Panay rin ang kanyang sulyap kay Jenny. Malapad ang naging pagkakangiti niya. Dito ba nakatira yung si Boyong? Opo, nandito po siya. Lo? Nandyan na pala kayo. Ayos ah. Parang kanina lang dadabog-dabog ka pa. Bakit ka nakangiti ngayon? Ang bilis ng ihip ng hangin ah. Ano bang meron? Napahinto si Randy sa pagsasalita nang mamataan ng ngingiti-ngiting katabi. Hindi na malaya ng lalaki na nasa tabi na niya si Lolo Boyong na ngayon ay may mapang-asar na titig na binabato sa kanya. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Papailip ko sana itong si Jenny. Nahulog kasi sa hagdanan. Hindi kasi nag-iingat eh. Mukhang napilayan ng paa. Nahihirapan siyang maglakad. Dapat kasi may nag-aalaga para hindi mahulog. Aba, aksidente yun na po. Siyempre, inaalagaan naman ito ni Aling Minerva, sigurado yon. Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin. Ano? Dapat kasi, pag nahulog ay may sumasalo. Baka pwede akong mag-apply. Ay nako, sinasabi ko na nga ba at yan ka na naman sa modus mo eh. Ay nako, pagpasensya nyo na ho itong apo ko. Minsan hindi talaga niya alam ang kanyang mga sinasabi. Ayos lang, Boyong. Siya nga pala, ito yung apo kong si Man, si Randy. Ito naman sina Aling Minerva at Jenny, mga bagong kapitbahay natin. Hello Jenny. Magandang araw sa iyo, Randy. Ang ganda mo naman. Ay nako, tigilan mo yan. Ikaw Jenny ha, huwag ka magpapapaniwala dito sa apo ko. Uy, si Lolo talaga oh. Pagpasensya mo na itong apo ko, Minerva. O siya, halina kayo, pasok. Nang paluwangan ng lalaki ang pinto ay sadyang ipinakita nito ang naglalakihang braso, habang panay naman ng iling ng kanyang lolo. Napapailamos na lang sa mukha nito ang matandang si Boyong na nahihiya sa ikinikilos ng apo. Pagpasok ng dalawa ay walang imik ang mga ito. Biglang nakaramdam ng iba si Randy dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Aling Minerva. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Habang panay ang sulyap niya sa dalagang kasama na matanda ay panay din ng irap at sulyap ni Aling Minerva habang nahuhuli nito ang panakaw at madidiin niyang mga tingin. Matapos magpahilot ay labis na nagpasalamat ang dalawa sa matanda. Salamat, Boyong. Talagang maasahan ka pagdating sa ganitong bagay. Ay nako, wala yon. Ay sige, aalis na kami. Salamat uli. Walang anuman. Ay,
munti ko na makalimutan. May dala pala kaming ulam. Sa inyo pala ito. Ay nako, nagabala pa kayo. Wala naman kaming perang pwedeng ibayad sa iyo kaya ipinagluto ka na lang namin. Salamat dito ha. Paborito ito ni Randy. Hoy, apa, alika. Eto, ibinigay ni Aling Minerva. Wow! Ang sarap naman yan, ginataang laing. Salamat po. Ay sige, aalis na kami. Salamat ulit ha. Pagkaalis ng dalawa ay kagad nilapitan ni Randy ang kanyang lolo at agad na nagtanong tungkol sa mga bisita. Halata ditong labis siyang interesado sa nakilalang magandang dalagita. Para nitong nakikita pa rin ang maamong mukha ng babae. Ang pagiging inosente nito, ang maputing balat at mapulang labi. Napangisi ang binata nang wala sa oras. Bagong salta lang ba sila Jenny dito sa barangay natin, Lolo? Hindi kasi sila pamilyar sa akin eh. Oo, sila yung nakabili ng bakanting lote at kubo dyan sa katabi natin. Abay ayos, taga malapit lang pala sila. Hoy, 17 pa lang ang batang yon. Mangilabot ka sa iniisip mo ha. Masama ang pumatol sa minor de edad. Saka, wag mong idagdag sa koleksyon mo itong si Jenny. Abay mabait na bata yan. Kaya binabalaan kita ha, Randy. Ikaw rin, baka magsisi ka. Ikaw talaga, Lolo Boyong oh. Napaka-negatibo mo pagdating sa akin. Tayo na lang ang natitira sa pamilya kaya dapat suportahan mo ko. At isa pang bagay hindi ang edad ang minamahal kundi yung tao. Ay basta, iba na lang. Wag yun, iho. Hindi ka talaga boto kay Jenny kung sakali? Mas hindi ako boto sa'yo para kay Jenny. Kung makapagsalita kay akala mo nagsiseryoso sa mga babae. Ugali mo pagkatapos tikman ng babae sa ibang putahe naman. Ay sus! Liligawan ko yan si Jenny at mapapasagot ko yan. Sigurado ako, may pakiramdam ako na siya na magpapabago sa akin. Oh, ano nangyari doon sa ipapakilala mo sa akin bukas? Nasaan na yung promise mo? Nakakita ka lang ng bagong babae, nagbago na ang isip mo. Kalimutan niyo na yun, Lo. Nagbibiro lang ako nung sabihin ko yung kanina. Di naman talaga yung totoo eh. Gusto ko lang makita kung ano yung reaksyon mo. Ay nako, bahala ka. Tingnan natin kung anong mapapala mo. Baka siya na ang karma mo. Kagandahang karma kung sakali. Ay nako, malala ng saltik mo. Ikaw talaga, Lo. Ay nako, diyan ka na nga. Maghahain pa ako ng agahan natin. Naglalaro sa isip ng binata kung paano niya makikilala pa si Jenny at kung papaano niya malulusutan ng mukhang masungit nitong lola. Ganon din ang di pangungonsinti naman ng kanyang lolo Boyong. Gusto niya ang dalaga. Tinamaan na kagad siya ni Cupido nang makita ang maganda nitong muka. Minor de edad pa ito pero malaking bulas at dalagang-dalaga na ang pangangatawan. Tila kinilig ang lalaki sa isiping yon. Natigilan siya sa kanyang ginagawa nang marinig na tumunog na ang telepono. Isagutin mo yung telepono, may tumatawag! Opo, papunta na, Lo. Agad niyang tinanong kung sino ang nasa kabilang linya. Nagpakilala ito bilang pinsan ng kanyang lolo. Tinatanong kung maaari ba niya itong kausapin. May importanteng sadya ang tumawag. Sige po, ibibigay ko lang sa kanya. Lolo Boyong, may naghahanap po sa inyo. Sino raw? Pinsan niyo po daw eh. Binaga. Ano ba yan? Hello? Albert, napatawag ka. Anong nangyari? Isus Mariosep. Siya. Luluwas ako bukas din. Sige, mag-ingat kayo diyan ha. Lo, ano raw nangyari? Yung anak daw niya kasi natapilok at namamaga ang paa. Ilang beses na raw napahilo pero wala namang nangyari. Kaya ito, luluwas ako mamaya para tingnan kung anong lagay ng bata. Ano, nasama ka ba? Hindi na lang po siguro. Mas gusto ko po ang magpahinga eh. Ayaw mo mamasyal muna?
Sigurado kung maraming nasasabik doon na mga kamag-anak natin na matagal ka nang hindi nakikita. Baka sa ibang araw na lang po, Lo. Ay sige, ikaw ang bahala. Pero hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ha. Baka tuloy asikasuhin ko na rin yung mga lupa ko doon. Kaya mo ba talaga maiwan dito na mag-isa? Kayang-kaya siyempre. Kaya ko naman po gumawa ng mga gawaing bahay eh. O ay siya, halika na, kumain na muna tayo. Nakapagain na ako. Ayun! Salamat! The best lolo ka talaga. Wala nang iba. Ako lang naman ang lolo mo damuho ka talaga oh. Ay! Oo nga pala. O sige, mamaya Lo, tutulungan kita sa pag-ayos ng gamit mo. Salamat naman kung ganon. O ito, tikman natin tong ibinigay nilang ulam. Wow! Sarap ah! Aba, kakaibang lasa, maninamnam. Oo nga, tama ka. Hindi tinipid sa sangkap lalo na sa gata. Mapaparami tayo ng kain ito. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan na nga ng binata ang matanda sa pag-aayos nito ng mga gamit. Hindi siya sumama dahil medyo may nararamdaman pa siyang tampo sa mga kamag-anak na tiga roon. Nung edad 19 kasi si Randy ay naulila ito sa mga magulang. Namatay sa parehong aksidente ang kanyang ama at ina. Walang ibang nagpaabot ng pagsuporta sa kanya kaya buhat noon maliban sa kanyang lolo Boyong ay nagtampo na siya sa mga yon. Magagaling lamang ang kanyang mga kamag-anak kapag nanghihingi ang mga ito ng pasalubong. Ngunit noong kailangan niya ng gabay at tulong ay wala nang magkusa sa kanilang ibigay yon sa kanya. Nawalan siya ng mga kamag-anak at kakilala noong panahong nangangailangan siya. Pero dumami sila nang nakasakay na siya ng barko at nakapag-abroad. Isa pang dahilan niya ay gagamitin niyang oportunidad yon upang malapitan at maligawan si Jenny nang walang iniisip na kokontra. Nang matapos iayos sa mga gamit ay nagpaalam na ang matanda sa kanya. Lo, pasalubong ko ah. Walang problema iho. Ano bang gusto mo? Kahit na ano ho. Salamat to ah. Ito ang biling ko sa'yo. Habang wala ako, ay iwasan mo na muna ang pambababae maski konti. Si Lolo talaga. Hinaan mo lang boses mo baka may makarinig. Sabihin talagang babaero ko. Hindi ba? Babaero ka naman talaga. Sige na, umalis na nga kayo. Nandyan na yung sundo nyo oh. Hoy, huwag ka magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay ha. Randy, binabanaan kita. Hindi ka na ulit makakasakay ng barko kapag ginawa mo ulit yon. Lulumpuhin kita. Ano, nakakaintindihan ba tayo? Oo na po. Sige po, mag-ingat kayo Lo. Ako nang bahala rito. Kumaway na lamang si Randy habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ni Lolo Boyong. Kinaumagahan ay maagang gumising ang lalaki. Ganado itong sinimula ng kanyang araw. Nagluto na siya ng pagkain. Pagkatapos gawin yon ay isinot nito ang kanyang sando, short at sapatos na pang-jogging. Mula sa kanyang kinaroroonan ay kitang-kita niya ang paglabas ng bakuran ni Jenny. May bitbit itong walis at maglilinis ng kanilang bakuran. Agad niya itong nilapitan. Magandang umaga. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito. Baka pagalitan ako ng lola ko. Agad namang inangat ni Randy at inilahad ang dalang ulam para malaman nito ang intensyon sa pagpunta. Para sa'yo. Hindi ako tumatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Ay, ang daya naman. Di ko rin naman kayo kilala pero tinanggap ko yung ulam na binigay nyo kahapon. Sige na, kunin mo na. Masarap to, ako nagluto niyan. Natigilan ang dalawa sa pag-uusap nang marinig ang mabibigat na mga yabag na papalapit. Paglingon nila ay nakita nilang papalapit ang Lola Minerva ng dalaga. Tila masama ang araw nito at mas lalong sumama nang makita si Randy. Sa lubong ang mga kilay nito at halatang hindi ito nasisiyahan sa presensya ng lalaki. Akmang tatanggapin ni Jenny ang ulam na ibinibigay nang hawiin ni Aling Minerva ang kamay ng apo.
dahilan para mahulog at kumalat ang ulam sa sahig. Nabigla pa si Randy sa ginawa ng matanda. Natuod siya pansamantala habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ngunit ang mas ikinabigla nito nang bulyawan siya ng matanda na layuan ng apo. Pinapasok nito si Jenny sa loob ng bahay. Hindi nakaimik si Randy at nahihiya na lamang na umalis. Mas tumindi pa ang kanyang hiya na nararamdaman nang pinagpipiestahan siya ng mga kapitbahay. Narinig pa nito mula sa matandang si Aling Minerva, bukas din ng maaga ay pauuwi na nito si Jenny sa probinsya. Tutal ay magsisimula na rin naman daw ang klase nito roon. Ngunit kinabukasan ay laking gulat niya, hindi pa tirik ang araw ay nasa hamba na si Jenny ng pintuan ng kanilang tahanan at may bitbit na bagong lutong ulam. Ngiti-ngiti ang dalaga sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang dalaga ang bubungad sa kanyang napakagandang umaga. Mabilis na nabuo ang pagtataka para kay Randy. Tila ba para bang kakaiba ngayon ang postura nito? Kahapon lang ay galit na galit ang lola nito at ipinapaiwas siya sa lalaki. Nanibago siya. Masanay kasi siyang kimi ito kung gumalaw at nahihiya sa kanya. Ngunit ang Jenny na nakatunghay ngayon sa kanyang harapan ay parabang kakaiba sa kanyang pakiramdam. Naparito ka, Jenny. May kailangan ka ba? Pasensya ka na sa nangyari kahapon Ano ka ba? Ayos lang yun, no? Naiintindihan ko. Kasi ganyan din yung lolo ko sa akin eh. Ito nga pala yung ulam. Ako nagluto niyan, peace offering sana. Wow! Mukhang masarap yan ah. Kaya lang hindi ako tumatanggap ng pagkain sa di ko kilala eh. Ganun ba? O sige, iuwi ko na lang to. Uy! Ito naman hindi na mabiro. Halika, pasok ka. Ano, kape gusto mo? Oo, sige, walang problema. Nasaan nga pala si Boyong? Lolo Boyong. Hindi ko siya nakikita eh. Ay nako, nasa probinsya. Nagkaproblema yung pamangkin niya kaya umuwi muna pansamantala. Ikaw, hindi ka ba papagalitan ng lola mo kapag nalaman niyang nagpunta ka dito? Umalis din ang lola ko. Umuwi din sa probinsya namin. Mabuti hindi ka sumama. Ayoko dun, masyadong boring. Kaya nagdesisyon akong magpaiwan na lang dito. Di ba sabi malapit na yung pasukan kaya ka pinauuwi? Susulitin ko yung bakasyon ko dito. May ilang araw pa naman ako eh. Ayos pala, may oras pa tayo. Oras? Oras? Para magkakilala. Oo. O tara sa kusina. Kukuha ko ng mga pinggan para makakain tayo. Habang abala si Randy sa paghahanda ng makakain, ay hindi naman mapigilan na maglikot ng mata ng babae. Panay ang sulyap nito sa litrato ni Randy at ng yumao nitong asawa na nakadisplay sa ibabaw ng kabinet. Yung babaeng kasama mo sa larawan, sino siya? Asawa ko. May asawa ka na pala? Asan siya? Nasa abroad? Wala. Patay na siya. Ay naku, pasensya ka na. Ano nga pala ikinamatay niya? Ayos lang bang itanong ko yon? Oo naman. Namatay siya sa sakit sa puso. Wala pang 1 taon na namamatay siya eh. Bakit mo nga pala naitanong? Wala. Nakita ko kasi siya eh. Yan oh. Ang ganda pala ng naging misis mo no. Bata pa siya. Sayang naman namatay ng maaga. Nalungkot ka ba nung nawala siya? Oo naman no. Naging importanteng babae rin naman kasi siya sa buhay ko. Inabot ni Randy ang litrato at pasimple itong itinumba. Sinikap nitong ibahin ang usapan nilang dalawa sa pamamagitan ng pag-aaya nito na sila ay kumain na. O tara, kain na tayo. Ano, sure ka ha? Hindi ka pagagalitan pag nakita ka rito ha? Baka mamaya niyan bumalik ang lola mo't makita ka. Baka mapalayas ka nang wala sa oras. Wala namang kaso yun. Magdi-18 na ako, ilang buwan na lang.
kung palayasin niya ako, edi makikitira ako dito sa inyo kung ayos lang sa'yo. Namilog ang mga mata ng binata sa narinig. Agad siyang nakaramdam na mabilis na pagtibok ng puso. Sa sinabi kasing yun ng dalaga, alam niyang nagpapahiwatig ito ng pagkagusto sa kanya. Naisip kagad niya na di siya mahihirapan dito. Agad itong kakagat sa kanyang makamandag na pain. Talagang natutuwa siya at nagkaroon sila ng pagkakataon ng dalaga dahil halos nagsabay pang nawala ang mga kontrabida sa buhay pag-ibig nila. Laking pasasalamat din niya dahil wala ang lola nito. May nabuo kagad siyang hakbang upang maipakita sa dalaga na gusto niya ito. Balak niyang pormahan kagad si Jenny. May nobya ka na ba, Jenny? Naku, wala pa sa isip ko ang pakikipagnobyo eh. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa mga pamilya ko. Ganun ba? Oo eh, ang hirap kasi ng buhay. Hindi naman kasi kami katulad mo na mapera. Uy, hindi rin naman ako mayaman eh. Pero at least may pera ka saka meron ka ng ipon at pundar. Hindi katulad namin na talagang palagi nagkukulang. Makakamit mo rin naman to eh. Basta magsikap ka lang at saka pumili ka ng tamang lalaki para mahalin. Talagang naisingit mo pa yun ah. Kung pag-aralin kaya kita, gusto mo ba? Ay naku, huwag kang nagbibiro ng ganyan ah. Baka di kita tanggihan, mapasubo ka. Bakit naman ako mapapasubo inaalok nga kita. Importante, makapagtapos ka. Anong kapalit? Di yung pagmamahal mo. Ang bilis mo naman. Sorry, sanay kasi ako sa ganun mabilisan. Naniniwala kasi ako na kapag gusto mo, di na kailangan patagalin. O sige, hayaan mo. Pag-iisipan ko. Itong pinggan Sumabay ka na sa akin sa pagkain. Ay naku, wag na. Sapat na sa akin tong kape. At saka, para sa iyo talaga yan eh. Mamaya pagdadalan kita ulit ng ulam. Kung magdadala ka ng ulam dito mamaya, dito ka na kumain ha. Para naman may makasabay ako. Malungkot kaya kapag kumakain ka na mag-isa. Hindi ba ako makakaistorbo sa'yo? Kung kasing ganda mo ang palagi kong makakasabay sa pagkain, syempre hindi. Ikaw talaga, bolero ka pala. Kaya pala naririnig kong sinasabi ng mga kapitbahay natin na birador ka daw ng mga kababaihan. Ayan na naman yung salitang birador. Hindi ako ganun Huwag kang makinig sa kanila Pero mukhang totoo eh. Agad na tahimik si Randy nang marinig yun sa kausap. Sa tinagal-tagal na nawalan siya ng pakialam sa mga tsismosa sa kanilang baryo, ay noon lang siya tila nainis. Pakiramdam niya ay nabawasan ang kanyang pogi points sa dalaga ng mga oras na yon. Hindi nga totoo yun. Alam mo, yung mga tsismosa dito, di yan mabubuhay kapag walang pinagchichismisan Mga mahilig gumawa ng kwento. Lalo na kapag nakikita nilang umaangat ang isang tao. Nako, gagawa at gagawa yung mga yan ng paraan para sirain yung tao na yun. Kaya huwag ka maniniwala sa mga yun. Ano ba yan? Bakit ba kasi ang daldal ko? Wala naman akong karapatan para magtanong, di ba? Uy, ayos lang Wala namang problema Siya nga pala yung asawa mo. Paano mo nakilala? Tumaas ang kilay ng lalaki nang muling ibinalik ni Jenny ang usapan tungkol sa kanyang asawa. Meron kaming common friends na nagpakilala sa amin sa isa't isa. Kumusta naman yung naging pagsasama nyo? Ayun, ayos lang. Kumusta naman siya bilang asawa? Hindi ba kayo nagkaanak? Napanganga si Randy sa sunod-sunod na tanong ng dalaga sa kanya. Mas labis pa siyang nagtaka dahil nakita niya sa mga mata nito na interesado ito sa naging buhay nilang mag-asawa. Bakit ba parang interesado ka sa yumao kong asawa? Kilala mo ba siya? Naku, hindi.
paano ko naman siya makikilala di naman ako taga rito. Pwede ba change topic na lang tayo? Medyo off kasi na pag-usapan natin siya eh. Alam mo na. Nasasaktan ka ba sa pagkawala niya? Oo naman oh. Masakit din pero hindi nagaano. Tanggap ko na kasi. Ha? Jenny, pwede ba kitang ayain mag-date mamayang gabi? Date? Oo. Ano lang, pasyal-pasyal lang, ganun. Lakad-lakad sa mall. Ano, ayos lang ba sa'yo? Sige. Basta wag lang tayong papagabi masyado Nang magpaalam ang dalaga ay walang pagsidlan ng sayang nararamdaman ni Randy dahil sa pagpayag nitong makipag-date sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman niya. Kakaibang babae ang tingin niya kay Jenny. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon ay agad na siyang bumalikwas ng kama at dumiretso sa banyo para maligo. Labis siyang nasasabik sa una nilang paglabas ng babaeng bago niya lang natipuhan. Pasipol-sipol pa ito habang tinitimpla ang tamang init ng tubig sa shower. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kasuotan. Inalis niya maging ang kanyang mga alahas at malayang inilaglag ito sa sahig. Panayang kuskus niya ng sabon at sandamakmak na shampoo ang ginamit nito sa buhok. Para itong nababaliw at gusto niyang maging sobrang linis at bango sa katawan. Nang madapo ang paningin sa kanyang pinagmamalaking kakisigan ay napangiti siya. Ano kayang lasa ng halik niya? Pagkuway sabi nito habang binabanlawan ng sarili sa tapat ng shower. Kinuha niya ulit ang sabon at muling ikinuskus sa kanyang katawan. Iniisip niya ang dalaga habang ginagawa yon. Ngunit bigla siyang natigilan sa kanyang pagpapantasya nang biglang may maamoy na malansa. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa sabon. Tapos ay tumigil pa ang tulo ng tubig. May naramdaman siyang malapot na likido na dumadaloy sa kanyang katawan. Pinilit niyang kapain ang kanyang tuwalya pero natigilan siya nang bigla siyang may hinahawakang kamay na tila inabot sa kanya ang bagay na hinahanap. Agad niyang pinunasan ang muka at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang dugo ang dumadaloy na yon sa kanyang katawan. Dahil sa gulat ay mabilis niyang nilisan ang banyo. At sa labas ay pinunasan niya ang dugo sa kanyang katawan. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang bula lamang yon ng sabon. Agad siyang bumalik sa banyo at nagbanlaw. Ano ba yan? Namamalikmata na tuloy ako dahil sa kakaisip ng di maganda kay Jenny. Tigilan ko na nga yung pagpapantasya ko. Lumapit siya sa kabinet at naglabas ng ilang pirasong damit. Hindi siya makapili ng kanyang isusuot. Medyo nasanay kasi ito kapag sila ang lumalabas ng asawa ay ang babae ang naghahanda ng kanyang mga isusuot. Isang puting polo shirt at pantalon ang kanyang napiling suotin. Sinipat niya ang sarili sa salamin. Sinasabi ko na nga ba mas pogi talaga ako kay Alden Richards Biglang naramdaman ni Randy ang banayad na pag-aplos ng hangin sa kanyang mukha. Natigilan siya sa pag-aayos ng sarili dahil doon. Lumingon siya sa bintana ngunit sarado ito, gayon din ang electric fan. Tanging aircon na nakasindi pero hindi naman niya alam na ganoon ang klase ng hangin na lalabas sa bagay na yon. Aba, saan kaya nanggaling yung hangin na yun? Sabi nito habang hinihimas-himas ang nagsisitayo ang balahibo sa kanyang braso. Ay nako, ano ba itong nangyayari sa akin? Mukhang minumulto na ako Pagkabanggit noon ay agad siyang tumakbo palabas ng kanyang silid. Hindi na niya nakita ang imahe ng babaeng nakaputi na biglang lumitaw sa salamin. Lumuluha ito at malungkot na malungkot habang pinagmamasdan ang papaalis na lalaki. Paglabas niya ng bahay ay agad niyang sinakyan ang kanyang kotse.
pinatigil yon sa harap ng bahay nila Jenny. Nang kumatok siya sa pinto nila, ay pinagbuksan siya ng napakagandang dilag. Bagay na bagay dito ang suot nitong pulang bestida. Maikli ang tabas noon sa kanyang paningin pero nagustuhan niya dahil lumitaw ang mabibilog nito mga binti at kay gandang tingnan ng hubog ng bewang at balakang ng dalaga. Ngunit mas nagtagal ang tingin ito sa bandang harapan ng babae. Kapansin-pansin kasi ang mapulang labi nito. Pakiramdam niya ay sadyang inaakit siya ng babae. Inalalayan niya ito palapit sa kanyang kotse at pinagbuksan pa niya ito na tila isang prinsesa. Nakaramdam naman ng pagkilig ang dalaga. Kitang-kita yon ni Randy. Napangiti rin ito nang makita ang mabini at matamis na ngiti ng babaeng kadate. Punta tayo sa mall? Napatangon na lang ang babae dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na makakapunta siya sa ganoong lugar. Lihim itong nasisiyahan sa nangyayari. Medyo malayo din ang nilakbay nila bago marating ang sadyang lugar. Sa isang mamahaling restaurant agad pumunta si Randy at ang dalaga. Umorder ito ng masasarap na pagkain. Kitang-kita sa mga mata niya na siya ay nagmamalaki at nagyayabang dahil sa napakagandang babae na kasama niya. Tiningnan ng mga tao sa kanila. Ang iba ay nakapapakamot ng ulo, napapailing at ang iba naman ay mahinang tumatawa. Nagtataka naman ang binata sa ginagawang yon ng mga tao. Maglaway kayo sa inggit. Ano yun, Randy? May sinasabi ka ba? Wala. Alam mo bang ngayon lang ako nakapunta at nakakain sa ganitong kasosyal na kainan? Iba na talaga pag mayaman, ano? Nako, hindi naman ako mayaman. Nakapag-ipon lang ng konti. At yung konti na yon, handa akong gamitin para paglingkuran ka. Ikaw magiging rain ako kapag sasagutin mo ko. Sasagutin? Bakit? Nanliligaw ka ba? Ikaw naman, oh. Obvious naman, di ba? Hindi na ako bata para magtago pa ng nararamdaman. Kaya pagpasensyahan mo na kung medyo nagiging mabilis ako, Jenny. Kasi gusto kita eh. Sagutin mo lang ako. Handa akong ibigay lahat ng magugustuhan mo. Talaga? Lahat ng gusto ko? Oo. Lahat-lahat. Walang naging reaksyon ng babae sa sinabi niyang yon. Nagpatuloy ito sa pagkain. Jenny, gusto kita. Hindi. Mahal pala kita. Mahal na mahal. Halos pabulong na sabi nito sa kausap habang nakatingin na matuwid. Ano yun? Ay nako, wala. Maganda ka pero bingi. Ay, pikon ka agad. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan sa gitna nilang dalawa. Ngunit hindi nakatiis ang lalaki at siya ang unang bumasag ng katahimikan na yon. Nagpapansin itong bigla sa dalaga. May problema ba? Bakit ka nanahimik? Wala. May naalala lang ako. Nang matapos silang kumain ay naglakad-lakad na sila sa loob ng mall. Nag-shopping sila at tinutuungan ni Randy ang pagbili ng lahat ng magustuhan ng kadate. Mula sa pagkain, mga damit na duster, alahas, lahat yun na ibinigay niya ng buong puso. Nasisiyan siyang makita ang masayang mukha ng babae na unti-unti na niyang minamahal. Grabe, napasaya mo ako talaga, Randy. Ganito pala yung feeling? Wala pa yan sa kaya kong ibigay sa'yo, no? Talaga? Gusto mo manood tayo ng sine? Sine? Matagal na kasi ako hindi nakakapanood nun eh. Huling nood ko nun eh, mabata-bata pa ako. Uy, bakit? Bata ka pa naman ah. Ay, oo nga. Ang ibig kong sabihin ay nung bata pa ako. Ganun ba? O sige tara, maganda palabas ngayon. Pagpasok ng sinihan, ay tumambad sa kanila ang kagyat na kadiliman.
Nang masanay ang mga mata sa dilim, ay doon lamang sila naghanap ng mauupuan. Nagsisimula na ang palabas. Samantala, habang lumilipas ang oras, ay di na napigilan ni Randy na hawakan ang kamay ni Jenny. Napatingin sa kanya ang babae. Natulala ito at hindi kumilos maski nung unti-unti na niyang ilapit ang kanyang mukha. Pero bigla itong umiwas nang halos gasinulid na lang ay magdikit na ang kanilang mga labi. Napansin ng binata na may bahid ng galit ang mukha nito. Kaya nag-alala siya bigla. Sorry ha, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang maging malinaw sa iyo. Hindi porkit sumama ako sa iyo dito basta-basta mo na lang magagawa ang lahat ng gusto mo. Hindi ako cheap na babae. Kaya sana ay igalang mo naman ako. Sorry talaga. Hayaan mo, hindi na mauulit. Pagkatapos ng palabas ay tahimik lamang ang dalawa. Halos mag-aalas 10 na rin ng gabi nang makarating sila sa tapat ng bahay nila Jenny. Salamat sa magandang date. Nakita niyang sumilay ang ngiti sa labi ni Jenny. Doon pa lang gumaan ang kalooban niya dahil kanina pa niya iniisip na baka galit pa sa kanya yon. Nagiwalay sila ng maayos at masaya. Kinaumagahan ay muli na namang nagdala ng pagkain ng dalaga at sinamahan ng binata sa pagkain. Ang pagkain dala niya ay para lamang kay Randy at ang niluluto ni Randy ay siya namang kanyang kinakain. Ganon ang naging takbo ng kanilang pagliligawan. Ang ganda na naging asawa mo, no? Ano ka ba? Maganda ka rin naman eh. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanya kasi iba siya, iba ka rin. Saka itigil mo na nga yung pagtatanong tungkol sa kanya kung okay lang. Hindi ko naman ikinukumpara ang sarili ko sa kanya. Medyo nakakaramdam lang ako ng awa. Natigilan sa pagsubo si Randy ng pagkain nang marinig ang sinabing yon ng dalaga. Ngunit kalaunan ay nagsawalang kibo na lamang ito at itinuloy ang naudlot na pagkain. Ang sarap talaga ng mga niluluto mo. Saan ka ba natuto magluto? Pagkuhay muling pagbabago nito ng usapan. Tinuruan lang ako ni Lola. Si Lola Minerva. Siya yung pinakamagaling na tagaluto sa lugar namin kapag may mga kasalan o handaan dati. Talaga? Kaya pala. Isa nga pala, magkwento ka naman tungkol sa pamilya ninyo. Wala naman akong may kukwento tungkol sa amin maliban lang dun sa tita ko. Alam mo bang may isa pang anak yung lola ko? Kaya lang malit pa noon nang biglang nawala Akala namin patay na. Tapos may nakapagsabi na natagpuan na yung kapatid ng mama ko. Kaso ano? Huwag na natin pag-usapan. Masyadong malungkot Gusto mo ng masayang usapan? Kailan mo ako sasagutin? Pagkuway biglang tanong ng lalaki. Halos mag-iisang linggo pa lang itong nanliligaw ay tila atat na itong masagot. Sige na nga, ang kulit mo. Sasagutin na kita ng oo. Pumapayag na ako maging kasintahan mo. Ha? Talaga? Totoo ba? Ayaw mo yata Uy, hindi Gustong gusto ko siyempre. Hindi lang ako makapaniwala. Halos mapatalon sa tuwa ang lalaki dahil sa labis na kasiyahan. Bilang sorpresa ay isinama ni Randy ang babae sa gala nila ng kanyang mga kasamahan. Ipinakilala niya ito sa mga kaibigang seaman. Halos kasabayan niya nga lang ang mga ito nang bumaba sila ng barko pero mauuna mga iyon na makasampa ulit. Sinadya ng lalaki na di na muna sumabay dahil kay Jenny. Ngunit imbis na makapagyabang ay napansin niyang di halos makatingin at simpleng nagsisikuhan ang mga ito sa kanyang harapan. Ang matalik niyang kaibigang si Ponce ang tanging nagbukas ng usapan. Inilayo niya sandali ang lalaki sa mga kasamahan at kay Jenny. Pre, yun na yung babae mo? Nahimigan ng binata ang tila ba hindi makapaniwalang boses ng kaibigan.
Oo, ang ganda naman, di ba? Sariwang-sariwa. Alam mo bang 17 pa lang siya? Ano? Anong maganda? Nabubulag ka na ba, pre? Yan na ba yung bago mong standard mo sa ganda ng isang babae? Uy, hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo ha. Pre, huwag kang magalit. Concern lang ako sa'yo. Alam ko naman kasi yung itsura ng mga tipo mong babae. Nanibago lang ako ngayon. Ay nako, kung ano-ano sinasabi mo. Hindi ko alam na mahilig ka na pala ngayon sa bilasang isda. Uy, pre, nakakabastos ka na ha. Teka. Huwag ka naman masyadong mainit, pre. Nagtataka lang ako kasi dati ikaw ang pinakamahilig sa magaganda. Tapos ngayon pumatol ka na sa matanda. Mabilis na kinwelyuhan ni Randy ang kaibigan. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin sa galit sa mga binitiwan nitong salita at sa pambabastos sa nobya. Hindi na niya pa pinalampas at pinigilan ang sarili kaya agresibo nitong sinuntok ang kaibigan. Agad silang nilapitan ng iba pa nilang kaibigan at agad na inawat. Mabilis niyang hinila ang nobya at mabilis na umalis sa lugar na yon. Matapos ihatid sa bahay nila ang dalaga ay umuwi na rin siya. Diretso siyang nahiga sa kama. Panay naman ang chat at tawag sa kanya ni Ponce. Nakikiusap na mag-usap sila maski sa telepono kung hindi kaya ng personal. Meron silang masusing pag-uusapan. Nang mabasa yun ni Randy ay hindi niya agad binigyan yun ng pansin dahil sa inis at galit na nararamdaman sa pinakamatalik pa naman na kaibigan. Iniisip kasi niyang marahil ay may malaking inggit na ito sa kanya. Ngunit nang nagpadala ito ng mensahe sa kanya na humihingi ito ng tawad ay di rin niya ito natiis. Naku, salamat naman at sinagot mo tawag ko, pre. Hihingi talaga ako ng dispensa sa iyo kanina sa ginawa ko. Alam mo bang nakakuha mo talaga yung inis at asar ko kanina? Huwag mo nang ulitin yun ha. Kunting respeto naman sana. Oo, pre. Kaya pasensya ka na. Pero pare, magkaibigan tayo. Sana wag mong ikakasama ng loob kung tatanungin ko kung talaga bang mahal mo yung babaeng kasama mo kanina. Oo naman pre, mahal na mahal ko yun. Ipapakilala ko ba naman sa inyo kung hindi? Mabuti at kahit pa paano may nakapagpatino na pala sa yung babae. Maganda yan, pre. Ikaw ba naman ang hindi titino pare sa ganun? Sa bagay, para ka na rin kasing nakatagpo ng 3-in-1 yan. May lola ka na, may nanay at jowa pa. Sandali lang. Bakit ba kanina mo pa pinapahiwatig na matanda yung nobya ko? Pare, 17 pa lang yun. Magdidibo pa lang siya sa 1 buwan. Saka di mo ba nakikita ang ganda-ganda at saka ang kinis? Malusog at talaga namang, naku, nakakagigil talaga. Pare, imposible yung sinasabi mo eh. Kahit anong kusot ko sa mata ko, hindi minor de edad yung nakikita ko, kundi isang senior citizen. Ano? Seryoso ka ba? Oo, pre. Seryoso talaga ako. Pare, baka naman nagayuma ka. Ha? Gayuma? Maski ba ikaw naniniwala sa ganun? Wala namang masama ako maniniwala. Pero base kasi sa nakikita ko sa iyo at sa mga kinikilos mo, talagang iba eh. Pre, mag-ingat ka sa sinasamahan mo at baka mamaya peperahan ka niyan o meron siyang sadya na di maganda sa'yo. Sinasabi ko sa'yo kasi, alam mo na, sanggang dikit tayo noon eh. Noon pang nagsisimula pa lang tayo maging seaman. Nagsama na tayo sa hirap at ginhawa, sa hilo at suka dahil sa mga alon. Kaya hindi kita pagtitripan, alam mo yan. Dahan-dahang ibinaba ni Randy ang cellphone at natulala. Unti-unti niyang narirealisa yung mga kakaibang tingin sa kanila at palihim na pagtawas ng kanilang mga kapitbahay kapag nakikita nilang kasama niya si Jenny. Pero totoo si Jenny. Kasama niya nagpunta dito yung Lola Minerva niya noon. Tapos yung mga kwento. Paano nangyari na... Natigilan siya sa pagmumuni-muni nang bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw sa kanyang silid na kinaroroonan.
at may malamig na hanging muling dumampi sa kanyang balat dahilan upang magsitayuan ng kanyang mga balahibo. Sa isang iglap ay may napansin siyang isang itim na bagay sa kanyang paanan. Dahan-dahan itong nagpapakita sa kanya. Isang babae na natatakpan ng mukha ng kanyang mahabang buhok at ang tanging nakalitaw ay ang isang mata nito na pulang-pula at lumuluha. Papalapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Napapikit na lang siya sa sobrang takot. Pagdilat niya ay nawala ang babaeng kinatatakutan pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang binti at tuhod. Kasunod ay ang pagsakit ng kanyang ulo. Nanlabo bigla ang kanyang paningin. Nang magising siya ay wala na siya sa loob ng kanyang silid. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kinalalagyan. Isa yung madilim na kwarto. Sinubukan niyang tumayo pero wala siyang lakas. Sinubukan niyang sumigaw pero muli ay di siya makasigaw dahil wala siyang tinig. Wala siyang nagawa kundi ang lumuha. Nagliwanag ang paligid ngunit wala pa ring nagpapakita sa kanya. Kulay itim ang pader at sahig ng bahay. Tapos may mga nakita siyang mga iba't ibang klase ng manika. Iba't iba ang itsura. May mga nakatusok na karayom sa bawat manikang yun. Meron ding mga banga ng puno ng mga insekto at nakakadiring hayop tulad ng uod. Ramdam niyang may nakatingin sa kanya at mainit ang paligid dahil sa kakaibang alinsangan. Nang biglang may babaeng nagsalita. Nakita niya ulit ang babaeng yun sa kanyang paanan. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestida na may mahaba at magulong buhok. Nakalitaw din ang isang mata nito na pulang-pula. Alam niyang ito rin ang babae o multo na kanina pa siya ginagambala. Pinilit niyang tumayo dahil ayaw niyang muling lapitan siya ng nilalang na yun. Agad niya itong sinipa na makabawi ng lakas. Ngunit tumagos lamang ang kanyang sipa sa babae. Mas lalo siyang nangilabot ng mapagtantong multo ang kanyang nasa harapan. Nilabanan niya ang takot at nagkunwaring matapang. Hindi ako takot sa'yo! Anong kailangan mo? Malakas ang kanyang naging sigaw. At dahil doon ay biglang nawala ang babaeng itim. Ang pader at ang mga manika. Ganon din ang mga nakagarapong insekto. Nagising siyang bigla at napagtantong isa lamang yung masamang panaginip. Pawisan siyang bumangon at tumuloy sa sala. Ngunit ang akala niyang pagkagising sa masamang bangungot ay doon palang pala nagsisimula. Ngunit nang bigla niyang itinangala ang kanyang ulo ay nakita niyang naroroon na naman ang babae. Ikaw na naman! Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Ang babae ay nakabaligtad. Ang mga paa nito ay nakaapak sa kisame at ang buhok ay sumasagi sa kanyang pisngi. Itinapat nito ang kanyang bibig sa tenga ni Randy at merong itong ibinubulong pero hindi niya maunawaan. Magkatapat na ang kanilang mukha na halos magdikit na ang kanilang mga mata. Hindi niya kayang makipagtitigan dito. Parang hinahatak ang kanyang kaluluwa. Ano ba? Tigilan mo na nga, sabi ako! Ano ba? Muli itong bumulong at sa pagkakataong yon ay may konti siyang naunawaan. Layuan mo siya. Yun ang katagang sinasabi ng multo ng babae. Tumihimik na ang paligid. Nawala na ang nakakatakot na babae. May nakita siyang sumilip na liwanag mula sa bintana. Umaga na. Ano yun? Anong nangyari? Nalilitong sambit ng lalaki. Ilang sandali pa ang nakaraan ay narinig niyang may tumigil na tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod noon ay ang malakas na pagkatok ng taong nasa labas. Agad niya itong pinagbuksan. Nabigla siya nang biglang isinarado ng kanyang lolo ang pinto at agad siyang hinilad dito palayo. Ano yung nabalita akong nakikipagkita ka at karelasyon mo daw itong kapitbahay natin? Nahihibang ka naman talaga? Bakit po? May masama po ba, Lo? Balo naman ako.
At saka kung tutusin maski noon pa pwede na ako maganap ng ibang kapareha. Bakit ba palagi ka nalang humadlang sa kaligayahan ko? Kaligayahan ang tawag mo doon! Nasisira ka na ng bait! Layuan mo ang babaeng yung Randy! Maya ka naman! Lahat na lang pinapatulan mo! Wala namang masama sa relasyon namin Akala mo lang yon wala, pero meron! Lolo naman, lumang pelikula na yan Ay nako, tuktukan kita dyan nang magising ka sa katotohanan Mas gusto ko pang patulan mo ang poste kaysa sa matandang yon! Teka, anong sinasabi niyong matanda? Di ba't sinabi niyo naman sa akin noon na minor de edad pa lang si Jenny? Bakit ngayon sinasabi niyong matanda? Napanganga si Lolo Boyong nang marinig ang sinabing yon ng apo. Kaagad ay lumabas siya ng bahay at nanguha ng ilang piraso ng iba't ibang mga dahon ng halaman. Pagkatapos ay nagtungo ito sa kusina. Lo, para saan ang mga yan? Ngunit hindi siya sinagot na matanda. Bagkus ay pailing-iling lang ito habang inihahanda ang kanyang lulutuin. Samantala may tumawag sa telepono ng binata. Nakita niyang nakarehistro ang pangalan ng babaeng minamahal. Kagyat na nawala sa isip ang lahat ng kanyang mga pagdududa at napalitan ng kasabikan na muling makausap ito. Hello, kumusta ka na? Pwede ba tayong magkita? Ay, mamaya na lang siguro. Dumating na kasi si Lolo May ginagawa kasi siya, kaya hindi ko maiwan. Hindi pwede. Kailangan natin magkita ngayon. Kapag sinabi kong pumunta ka. Ngayon din. Oo, sige. Tila wala sa sarili na sabi ng lalaki. Nakatulala itong naglakad palapit sa pinto. Ngunit bago pa man niya mabuksan yon, ay agad na siyang naharangan ng kanyang lolo. Teka, huwag ka munang lalabas! Hindi pwede. Kailangan ko makapagkita sa nobya ko. Magtigil ka! Napapasailalim ka talaga ng kapangyarihan niya. Mabuti na lang at tumawag sa akin yung kaibigan mo. Kung hindi ko pa malalaman na nagagayuma ka na. Anong gayumang sinasabi niyo, Lo? Sa ganda niyang yun, manggagayuma pa? Hindi na kailangan. Dahil kursunada ko na siya noon pa. Ay nako, kalimutan mo na yung babaeng yon. Hindi nga pwede, Lo. Malaki na investment ko sa kanya. Napapagastos na ako ng malaki. Bukod sa paglabas-labas namin marami na akong naibibigay sa kanya mga mamahaling bagay tulad ng alahas. Ano? Walang yang matandang yan. Talaga yatang dumating na ang karma mo, apo. Ano ba kasi yun? Nakatagpo ka ng matandang birador ng seaman. O heto, inumin mo na to para magising ka at matauhan sa mga pinaggagawa mo. Nagtataka man ay kinuha niya ang ibinigay na maliit na botelya ng kanyang lolo. Ang laman noon ay mula sa iba't ibang kinatas ng dahon ng mga halamang gamot at pinakuluan ng sandali. Huwag mong inumin yan, Randy. Nagulat ang maglolo nang bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan ang babae. Iisang babae yung pero merong dalawang katauhan sa mata ng isa't isa. Ang paningin ni Randy ay ang maganda at sariwang si Jenny. Ngunit sa mata ni Lolo Boyong ay isang babaeng matanda at nililipasan na ng panahon. Hayop ka, Minerva! Bakit mo ito ginagawa sa apo ko? Tinawag mo siyang Minerva? Hindi ba't ikaw si Jenny? Ginayuma ka nga ng babaeng yan at napasailalim ka ng kanyang kapangyarihan. Isa yang malakas at datihan na magkukulam. Mag-iingat ka! Sinungaling! Please, huwag kang maniwala dyan. Pinaglalayo lang niya tayong dalawa. Halika na, sumama ka na sa akin. Huwag kang sasama sa kanya. Si Minerva talaga yan at ginagamit lang niya ang mukha at katauhan ng apo niya. Matagal nang wala dito si Jenny, ano? Halos sabay lang kaming nagtungo sa terminal nung umuwi ako. Anong sinasabi niyo? Nilingon nito si Jenny na noon ay natitigilan at malikot ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang bigla siyang mamalikmata at nakitang naging mapula ang isang mata nito. Dahil sa kalituhan ay ininom niya ng mabilis ang laman ng botelya. At doon nahubad ang suot ng maskara ng pagbabalat kayo. Tumambad sa paningin ni Randy ang tunay na anyo ng ikinukubling mukha ng matanda. Wala na ang anyo ni Jenny at ang naroon ay si Aling Minerva. Para siyang sinampal ng napakalaking kamay sa realidad na naloko siya.
Nalinlang siya ng isang matanda. Hindi niya lubos maisip na patay siya sa isang matanda. Naging malinaw ang lahat sa kanya na napasailalim siya sa kamay ng isang masamang nilalang. Hindi niya inakala na mangyayari sa kanya ang ganitong klase ng karanasan. Umamin ka ngayon sa amin, Minerva. Bakit mo ito ginawa sa amin? Sa apo ko? Gusto niyang malaman? May balid ng galit ang boses ng matanda. Tumalimding lalo ang tingin nito sa dalawang lalaki. Ginawa ko yon dahil gusto kong maghiganti. At kanino ka maghiganti? Diyan sa walang hiyang apo mo. Pero bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo At wala din naman ako natatandaan na nang agrabyado ako ng tao. Bakit mo ako niloko? Ano to? Trip-trip mo lang? Ipinaghihiganti ko ang lahat ng mga paghihirap na ibinigay mo sa anak ko. Anak? Sinong anak mo? Anong nagawa ko sa anak mo? Tinatanong mo kung ano ang nagawa mo sa anak ko. Sino nga ang anak mo? Ang dami-dami mong sinasabi. Si Pia, ang asawa mo. Siya ang anak ko. Ang tagal-tagal namin siyang hinanap. Tapos nang mahanap na namin di man lang kami nagawa ng paraan para makausap siya. Kasi totoong patay na. Pinatay mo ang asawa mo. Kung ganun kayo ang nanay o biyenang ko? Huwag mo akong tatawagin ng ganyan dahil galit ako sa iyo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Nay, may sakit sa puso ang asawa ko. Nagkaroon siya ng sakit sa puso dahil sa pangungonsimi niya sa iyo. Naawa ko sa anak ko. Hindi mo kailanman minahal ang asawa mo. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Sinungaling ka! Bago ako pumunta dito ay siniguro ko munang magsaliksik para sa mga isusumbat ko sa iyo. Pinahirapan mo ang anak ko dahil sa pambababae mo. Naging miserable ang buhay niya. Paano ka pa nakakatulog sa gabi niyan, ha? Napayuko si Randy. Doon niya napagtanto na mali nga talaga ang kanya mga ginawa sa kababaihan. Marami na siyang babaeng napaluha at dumating na rin ang karma sa katauhan ni Aling Minerva. Mali ang naging aksyon niya at pakikitungo sa kanyang mga naging karelasyon. Ngunit isang babae lang ang di niya nagawang lokohin kahit kailan. Ito ay ang kanyang naging dating asawa na si Pia, ang anak na tinutukoy ni Aling Minerva. Klaro na kay Randy kung bakit masyado itong naging interesado sa naging buhay ng kanyang asawa at palagi itong nagtatanong tungkol doon. Noong bata pa lamang si Pia ay nagkaroon ng kaguluhan sa dati nilang tinitirhan. Nasunog ang kanilang bahay kasama ng mga katabing kabahayan. Dahil sa pagkakagulo ng mga tao ay hindi nila namalayan na nahiwalay na sa kanila ang kanilang anak. Marami ang nagalit sa pamilya nila dahil nagmula sa kanilang bahay ang apoy. At mas lalo silang kinamuhian dahil alam ng mga tao sa baryo na isang mangkukulam si Aling Minerva. Ayon sa naging usap-usapan ng mga taga roon, ay ang napabayaang kandila na ginamit sa pag-uurasyon nito ang naging dahilan ng sunog. Nalaman na lamang ni Aling Minerva na sa loob ng maraming taon ay isang kamag-anak din nila ang tumangay kay Pia at itinago ito sa isang ampunan. Ang taong ito ay may malalim na galit at naghiganti dahil pinaniwalaan nilang namatay ang asawa nito dahil sa kulam. Alam kong marami ako naging pagkukulang sa asawa ko noong nagsasama pa kami. Lalo't hindi kami lagi nakikita dahil sa uri ng trabaho ko. Pero isa lang po masasabi ko. Minahal ko ng totoo ang anak ninyo at di ko siya pinabayaan. Sinungaling ka! Sabi ng mga tao dito ay isa kang babaero. Naging miserable ang buhay ng anak ko dahil sa mga kalandiang ginagawa mo. Ipinagpalit mo siya sa babae. Hindi totoo yan. Isinusumpa ko. Naging tapat ako sa kanya hanggang sa kusa na siyang nakipaghiwalay sa akin. Ano? Nakipaghiwalay siya sa iyo? Nakipaghiwalay siya sa akin kasi nabuntis siya ng kanyang naging karelasyon. Hindi ako nagloko. Siya ang nagmahal ng iba at iniwan ako. Matagal bago ko natanggap yon, Aling Minerva. Nagsama pa kami sa iisang bubong noon at nagkunwaring ayos pa kami. Pero hindi na. Ayaw na niya. Mahal na niya si Greg. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang mga narinig. Iba ang mga narinig niyang kwento buhat sa kanilang mga kapitbahay.
Hindi! Gumagawa ka lang ng kwento para sirain ang alaala ng anak ko. Ang totoong dahilan kung bakit di kami nagkaanak ay dahil baog ako, Aling Minerva. Nakakahiyang aminin yun, pero yun ang totoo. Namatay sa sakit sa puso ang asawa ko dahil nagkaroon ito ng komplikasyon sa panganganak. Nahirapan siya sa pagluwal ng anak nila ni Greg. Halos mapaluhod si Aling Minerva nang marinig ang katotohanan sa kanyang manugang. Naggawa niyang saktan at pinagsamantalahan niya ang kabaitan nito para sa pagiganti na hindi naman pala dapat. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa mga sabi-sabi ng iba. Hindi ko alam na merong ganoong kwento ang anak ko. Nagalit lang ako dahil sa sama ng loob na hindi ko man lang nakita sa huling pagkakataon ng anak kong matagal nang nawalay sa akin. Nakatungo at nahihiyang naiyuko na lamang ni Aling Minerva ang ulo. Tunay nga namang walang kapatawaran ang nagawa niya sa lalaki. Totoo din naman po na naging babaero ako eh. Pero nagsimula lamang yon na maghiwalay na po kami at sumama na siya sa ibang lalaki. Mali din po ang nagawa ko. Maling-mali dahil idinamay ko ang ibang babae. Mali na manloko at magpaasa. Mali din na paglaruan sila at ituring ng mga putahe na pagkatapos tikman hindi na muli pang babalikan pag hindi na nagustuhan. Iginawad ni Randy ang kanyang kapatawaran sa sanay naging biyenan. Pero bago sila maghiwalay ay isinama niya ang matanda sa puntod ni Pia. Naabutan nila doon ang isang lalaki na may mga dalang bulaklak. Ipinakilala ito ni Randy kay Aling Minerva na si Greg. Nakita rin nilang may bitbit itong bata na sa tingin nila ay halos mag-iisang taon na. Siya ang anak ni Pia. Napayak si Aling Minerva nang makita ang bata. Kamukhang kamukha niya ang aking anak. Ganito kalaki si Pia nang nawala siya sa amin. Napahagulgol ito nang ipayakap sa kanya ang apo. Pakiramdam niya ay muli niyang nasilayan ng anak na matagal nang nawalay. Iniwan na sila ni Randy para bigyan sila ng oras at espasyo upang makapag-usap. Samantala, habang papalayo ang lalaki ay may isang nilalang na kanina pa nakamasid sa kanila. Nakatayo ito sa tabi nila ngunit walang nakakakita. Pinagmamasdan ito ang mga taong dumadalaw sa kanyang puntod. Nais niyang maiyak dahil sa wakas ay matatahimik na ang kanyang kaluluwa dahil naiayos na rin ang lahat ng buhay na kanyang iniwanan. Natagpuan na ni Minerva ang kanyang apo at nailigtas niya mula sa kapahamakan ang mabait at mapag-unawang dating asawa na si Randy. Bago siya tuluyang maglaho ay nasilayan ng batang bitbit ni Minerva ang napakaliwalas na mukha ni Pia. Iniwan niya sa anak ang isang matamis na ngiti. Habang panay naman sa pagtawag ng mama ang batang pinangalanan nilang si Lara. Simula ng araw na yon ay hindi na nila muling namataan pa ang matanda sa kanilang baryo. May nagsabi na umuwi na ito sa probinsya. Nalaman din nilang ipinabungkal nito ang libingan ng anak at iniluwas patungong probinsya para doon na ilibing ng tuluyan. Hindi na rin naman binawi ni Randy ang lahat ng mga naibigay sa matanda. Sinabi nitong regalo na lamang niya ito sa kanyang biyenan. Pagkalipas ng maraming taon ay nagpatuloy ang buhay ni Randy sa loob ng barko at sa mga kasama nitong kaibigan. Pero hindi tulad noon ay tila napabayaan na nito ang sariling kaanyuan. Humaba ang balbas nito at walang oras sa pag-ahit. Naging tila malamlam at parehas na lamang ang mga nangyayari. Gigising, babangon, kakain at matutulog. 5 taon nang gano'n ang naging buhay niya. Naging mas focus ito sa trabaho at umiwas na sa mga tukso at makamundong bagay. Isang araw ay lumabas siya ng cabin at naglakad-lakad sa deck ng kanilang barko. Marami siyang mga nakakasalubong na nagkakasiyahang mga kasamahan. May nagaganap kasing barbecue party. Patuloy lang siya sa paglalakad at tila di napapansin ang mga nasa paligid. Di siya namamansin maski binabati na siya ng mga ito. Diretso siyang nakatitig sa kawalan at naglakad sa daang hindi alam kung saan patutungo.
Tumigil siya nang makaramdam ng kaunting pagkahilo. Bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Napasandal siya sa pader upang kahit papaano ay maalalayan niya ang sarili sa pagbagsak. Sir, okay ka lang ba? Narinig niyang sambit ng isang babae. Nag-aalala ang napakaganda nitong mukha. Naramdaman pa niya ang pagsalat nito sa kanyang braso at leeg. Sir, may lagnat ka. Gusto mo ba dalhin kita sa klinik? Sabi pa nito. Nagawa pa niyang umiling at walang lingon likod na naglakad pabalik sa kanyang cabin. Sir! Narinig pa niya ang sigaw ng babae. Pagkalipas ng 2 taon pa ay tahimik nang namumuhay sa bago nitong bahay si Randy. Namuhay siyang masaya kasama ang kanyang bagong asawa na si Maribeth. Siya yung babae na nakilala niya sa barko at umalalay sa kanya nang siya ay mahilo. Natatawa ang dalawa kapag naalala ang nangyaring yun kay Randy na walang nakakaalam sa kanilang mga kasamahan na nagdidiliryo na pala dahil sa labis na taas ng lagnat. Mabuti na lamang ay sinundan siya ni Maribeth hanggang sa loob ng cabin nito at natulungan niya ito nang siya ay mahimatay. Kabababa lang niya ng barko at yun na ang huli niyang pagsakay sa barko. Sinalubong siya ng halik ni Maribeth at nakasunod dito ang nag-iisa nilang anak na si Junjun. Bagamat walang kakaya makabuo ng sariling anak, ay nagdesisyon na mag-asawa na mag-ampon ng isang batang lalaki sa ampunan. Kinarga niya ang bata at nilaro. Napuno ng tawanan ang loob ng kanilang tahanan. Wakas!